Dito sa Don Carlos, Bukidnon, lumaki ang ngayon 27-year-old na si Daniel. Sa murang edad, tinuring na math wizard si Daniel dahil daw sa galing niya sa numero. Bata pa nga lang daw, scholar na siya at nangangarap na maging isang inhenyero. At kung tatanungin daw siya kung bakit 4 ang lisensya niya sa ilalim ng Professional Regulation Commission, gusto ko po kasing mag-top sa board exam. Kaya panay ako ng exam para magbigay honor sa university po kung saan sila yung tumulong sa aking na makatapos sa pag-aaral. Hindi man nakamit ang inaasam-asam na manguna sa board exams, hindi rin naman daw niya inasahan na makakamit ang 4 na lisensya, lalo pat minsan na siyang tumigil sa pag-aaral. Sa ikalawang semester daw kasi niya sa huling taon sa kolehiyo, si Daniel nalihis ng landas at nakulong. Dinakip ako, pinasok ako sa bilangguan. Yun yung reason po na huminto ako sa pag-aaral. Ang maliwanag na kinabukasan ni Daniel na balot ng dilim sa piitan. Malaki po yung adjustments po kasi mahirap doon. 180 degrees opposite sa kung saan ako lumaki na environment. So malaki po yung mga adjustments. Umikot man bigla ang mundo niya sa loob, pilit niyang inilaban ang pangarap na diploma. Laking pasasalamat naman daw ni Daniel na pinayagan siya ng kanyang pinapasukang universidad na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral kahit nasa loob. Nabigyan din po ako ng opportunity na ipagpatuloy yung last semester ko po sa loob. Doon ko po ginawa yung thesis ko. At ang good news daw niya sa gitna ng mga pagsubok, kahit nasa loob noong mga panahong yun, walang palya rin sa pagbisita ang kanyang ina na si Antonia. Ako ang magdala sa iyang exam. Giadto ko sa Muswan, adto na po ko sa PDRC. Paggikan na po sa PDRC, ansiran niya ang iyang iyang test paper. Muna akong gibuhat. Nga grabe ang akong sakripisyo for the sake sa akong anak nga makahuman ng gyud eskwela, sir. At sa pagtsatsaga, sa wakas, nakapagtapos si Daniel. Sa loob ng halos 2 taong nasa loob ng piitan, si Daniel tuloy ang laban sa buhay habang nagbibigay inspirasyon sa mga kapwa niya inmate. Naging ano din po ako, manungkulan, yung trustee po. Yung parang mayor at saka bastonero, kabo sa loob. Yan yung pinagkakabalahan ko po sa loob. Pero sa gitna ng mga ito, may isa pang hamon na sumubok sa katatagan ng binata. Yung papa ko po ay may colon cancer, stage 4 po. Ang sarap ng tumakas sa mga panahon na yun eh. Makita ko lang si papa na buhay. Patapos na rin daw ang sintensya niya noon. Sabi ko, Lord, tulungan niyo po akong makalabas dito at makita yung parents ko, especially yung papa ko. At tila dininig na nga ng langit ang mga dasal niya. Makalipas ng 2 linggo, nakalaya na siya. Na-dismiss yung case, nakalaya ko. Naabutan ko pa yung papa ko na buhay, pero nasa higaan na po. Ang saya ko kasi naabutan ko pa yung papa ko na nakita pa kami. Sumigla po siya sa panahon na dumating ako sa bahay. At tila ba hinintay lang ang kanyang paglaya. Makalipas lang ang 1 linggo. Tuluyan na ring namaalam ang kanyang ama. Pangako ni Daniel sa pamilya, babawi siya at magtatagumpay rito sa labas. Nag-take ng board exam, pumasa, at electrical engineer na ngayon sa isang government agency. Hindi pa natapos sa isa ha, nagsariling sikap sa pagre-review para sa 3 pang lisensyang kinuha niya. O ha? Busy man sa trabaho, hindi naman daw palalagpasin ni Daniel na bisitahin ang puntod ng kanyang ama. Lord, salamat Lord. Bait po ni Papa. Na-sacrifice yung buhay niya para sa kalayaan ko. Na-realize ko Lord na yung buhay niya, yun pala siguro yung kapalit ng kalayaan ko. Pero mas the best po kayo Lord. Thankful ako sa buhay ni Papa. Thankful din po ako sa inyo.
Hindi rin tinatalikuran ni Daniel ang kanyang pinanggalingan noon. Kung kaya't pagkatapos bisitahin ng ama, si Daniel tumungo na rin sa minsay naging tahanan niya. Ito po yung mga pipes na nilibing ko dito. Ito po yung ebidensya po na dito po ako nagtesis sa loob. Sulti sa iya ha, iwas si ma-inspired ang uban nga mga persons deprived of liberty na dili pa ulahi ang tanan, bisag naa mo diri sa sulod. Let your experience as PDL as your lesson learned and inspiration to others, even inside the fellow PDLs and even the outside. Nadapa man noon si Daniel, natutong bumangon at umariba sa buhay. Malipay pud ta sa successful sa atong anak. Kay dili basta-basta ang atong nagian, among nagian, pero at the end di ay happy ending gyud ay nga. Naagyoy ka ng kadaugan sa mga pagsulay. Hindi man kapiling ang kanyang ama, mas lalo niyang ginagalingan sa buhay para sa mga taong pinakamamahal niya. Ang success lang makakamit kapag nagpursige ka at hindi ka mag-quit, hindi ka hihinto sa pag-abot ng mga pangarap mo. Dapat masipag ka rin. Kasi yan yung isa sa mga rason na magiging successful ang isang tao. Nalugmok at nadapa man noon, pero ang pagsubok sa buhay, hindi hadla para bumangon, magpatuloy at maipanalo ang laban.